panggipit na balita ay nag-release ang mga bangag ng immigration lookout laban sa ating spokes, Harry Roque, mga kababayan. So, alam naman ninyo na ito ay kagagawa ni Bangag at ni Lisa Tanas. Kasi, okay, mga kababayan, ito ay panggigipit ng gobyerno. Bakit kamo? Napag-alaman ko, mga kababayan, ayon sa ating puting ahas, iisa-isahin talaga ng gobyernong Bangag ang mga maisog group o maisog na leaders, katulad ni Spokes Harry Roque, Atty. Glenn Chong, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Trixie at Doc Lorraine, at marami pang iba. Okay? So napag-alam, well, you know what, even bago pa itong mga puting ahas, tatargetin, itutumba lahat o igugurgur lahat. Bakit nag-release ng immigration lookout ang department ni Bonjing? Okay? Nainintay na lang na ang bulate ay pumirma sa kanya. Mga kababayan, ano ba si Harry Roque? May kaso ba siya? Naipakita na ba si Spokes na siya ay involved dito sa Pogo? Narinig yun naman sa hearing na sinamahan lang niya yung kanyang kliyente sa Whirlwind para bayaran doon sa kanilang arrears. Okay? Yung kanilang taxes, mga kababayan. Pero ito, alam na ninyo na gawa ito ni gobyernong Bangag. Gawa ito ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Kasi gusto alam kasi ng Bangag na ito, na gobyernong ito, okay, na sila kasi talaga ang mastermind ng Pogo. Ulitin ko, mga kababayan, si Lisa at Marcos at si Bangag Jr. ay tumanggap ng multimilyon kay Cassandra Ong. Yung dinidiin nila na Pogo dyan sa Lucky 99 South na yan, right? Ay nagbigay kay Marcos Jr., kay Bangag, kay Lisa Tanas ng multimilyon ng campaign fund. Huwag kang magsinungaling, Junior. Huwag kang magsinungaling, Lisa, dahil soon ilalabas ko ang ebidensya ng pakikipag-meeting mo kay Cassandra Ong. Kaya itigil nyo ang panggigipit nyo kay Spokes Harry Roque. Dahil kayo ang tunay na mastermind ng Pogo. Tumanggap kayo ng illegal na, well, during that time, they're not illegal kasi Pogo is legal. Tumanggap kayo ng pera dito sa kay Cassandra Ong. Yan po, mga kababayan, ng katotohanan dahil traidor ang gobyerno ni Bangag. Okay? Dahil traidor, sobrang traidor. I don't know kung bakit nila tinraidor yung nagbigay sa kanila ng multi-million. Dahil Bangag nga sila. Ikaw, Lisa, at yung certain Dasa, at marami kayo dun sa picture na nakita ko, ikaw kayo ang nakipag-meeting kay Cassandra Ong. Tapos gusto nyong idiin si Harry Roque, si Spokes Harry Roque, kasi alam nyo sa sarili nyo na kayo ang tunay na mastermind. Lahat ng mga Duterte allies, lahat ng alay ng bayan, gusto nyong gibain. Pero hindi kayo magwawagi. Kasi baka sooner ay hiwalay na ang Mindanao, o kung sumama ang mga Bisaya diha sa Visayas, okay lang din naman sa akin. Okay? Para sa akin. Ngayon, ito, basahin muna natin ng statement ni Spokes Harry Roque. Statement of Attorney Harry Roque on the Immigration Bulletin Lookout Order. I consider the Immigration Bulletin Lookout Order plain harassment. Exactly, wala nang iba. The only pieces of evidence they have are, one, that I have accompanied Catherine Cassandra Leong. Ito yung nagbigay ng multimillion sa'yo, Bangag. Lisa, may litrato kayo, hindi ito. Huwag kayong magsinungaling dahil malapit ko nang ilabas yan. Mga kababayan, ang gobyernong Bangag dapat yun ang wakasan. Katulad na nangyayari ngayon sa Bangladesh. I'll talk about Bangladesh issue later. So tuloy natin, sabi ni Spokes Harry.
The only pieces of evidence they have are one, that I have accompanied Catherine Cassandra Leong for rescheduling of arrears payment, and two, an uncorroborated organizational chart which I had no participation in preparing, neither did I consent to my name's inclusion. Sinagot na yan, spoke sa kanyang mga hearing. Hindi nyo nga mapin down si Harry Roque doon sa Congress at Senate, kaya tinatakot-takot nyo ng mga senador na kapag sumagot ng matapang matalinuang sagot at reasonable na sagot, gusto nyong i-contempt. Dapat kayo ang gibain dyan, kayo ang tapusin na lahat. Diba? I-abolish na yung Congress at Senate na yan at dalhin kayo sa jimpyerno. Oh, sabi ni Spokes, this political witch hunt is intended to silence me as a critic of this administration, and I expect they will up the anti-following my call, posted on Facebook to keep Malacanang drug-free after the damning revelations of eyewitness Cathy Binag. There is no reason to leave the Philippines. I will face my accusers and answer all allegations related to the offshore gaming. Tulad ng sinasabi ko sa aking programang The Spokes Hour, mahal ko ang Pilipinas at ang Pilipinas lamang ang bansa na aking mahal. Okay? Ano ang kaso? Sabi niya, Spokes, anong kaso ako iimbestigahan? Dahil sinamahan ko na magbayad ng arrears, dahil nasa organizational chart ang pangalan ko na wala akong pahintulot, kailan pa naging basihan ng kaso ang innuendos? Haharapin ko ang lahat ng kaso, kaya lang anong kaso nga? Mga palangga, harassment, paulit-ulit na lahat tayo, lahat kayo, gustong harasin ng gobyerno ni Bangag. Kasi masyado na pong malaki ang impact sa kanila ng kanilang kabudulan. Galit sila kay Spokes Harry Roque dahil tinatawag din silang Bangag at kasama ko si Spokes Harry at saka si Attorney Glenn dito sa Maisog, Los Angeles na kung saan nandoon sila nung pinakita ko ang authenticated video mo, Marcos Jr. Ilalabas ko rin ang authentication sa tamang panahon. Litrato nyo, nakasama mo si Cassandra Ong na nagbigay sa inyo ng ng Pogo operators na nagbigay sa inyo ng campaign fund. Mga taksil kayo ang tunay na Razakars. So about Razakars yan ang pinag-uusapan ngayon sa Bangladesh. Ngayon, mga kababayan, ano ang ginagawa ng gobyernong ito? Patahimikin. Gurgurin kayong lahat. Lahat ng nagkikriticize sa gobyernong ito, gurgurin. Last year ko pa sinasabi na iisa-isahin nila ang paggurgur sa mga supporter ng bayan at supporter ng Duterte. Diba? So, ang ginagawa nitong immigration na ito at sa utos ni Lisa Tanas, lahat si Lisa may gawa nito. Lahat si Bangag, lahat ang may gawa to. Ganito ka vindictive narcissist sa mga yawa. Why? Kasi gusto nga nilang mamayagpag sa kanilang ine-enjoy ngayon na nakaw na pwesto o bangag na pwesto. Nakita nyo, balikan natin yung 5,500 na baha, na flood control, binaha kayo, basura, na may kinuha na tunod ng basura, bigas na 20 pesos na hindi natuloy, yung build na hindi naman natuloy, puro na lang pulburon-pulburon, yung pag-appoint sa smuggler na Michael Ma, yung pag-smuggling business ni Marcos Jr., pulburonic, name it, lahat ng kaletsyehan sa Pilipinas, ito'y nakita ninyo. Ngayon, the ultimate solution of this Bangag to shut us down, instead na improve nila yung kanyang sarili, bigyan kayo ng trabaho, ayusin ang ekonomiya, totoong magkaroon ng mga investors sa kanyang pag-ikot, pero hindi yan nangyayari kasi kaletsyehan lang yan. Ang totoo, kaya umiikot si Bangag Jr., masarap suminghot ng pulburon sa Cloud9. Sa clouds, literal na clouds. Kaya ngayon, ginigipit si Spokes Harry Roque, walang kaso, bibigyan ninyo ng what? Immigration lookout. Oh. Kasi para what? Para bigyan nyo ng perwisyo yung tao. Kasi mga kababayan, gustong pigilan
ng bangag na to, yung pag-around the world ni Spokes Harry Roque sa iba't ibang bansa. Iniimbita siya. Actually, Spokes Harry Roque, I don't know kung na-receive mo, Toronto, Canada is inviting you. Diba? Paris, all over the world. Umiikot dahil iniimbita siya ng mga OFW, ng mga kababayan natin, not only Spokes Harry Roque, but the lahat ng maisog. Even ako, iniimbita ako all over the world, believe me. Okay? Ngayon, gustong pigilan ng bangag ng gobyernong ito para hindi maging visible yung allies ni Pangulong Duterte at allies ng taong bayan na nagsasalita laban dito sa bangag na ito. Hindi pa ba sapat ang video pinakita ko? Hindi pa ba sapat yung statement ni Cathy Binag? Eyewitness coming from mismo doon sa nakita ang pangyayari. Kaya gusto tayong i-take down ng mga ito. Gusto tayong gurgurin. Hindi sila magwawagi. Hindi magwawagi itong mga inayupak na to. Look at the Prime Minister, Sheikh Hasina of Bangladesh. 15 years, siyang Prime Minister. Okay? 15 years pero naipatumba siya. Ginorgor siya. You know, not literal. Ginorgor siya ng mga sambayan ng Bangladeshi. Okay? Ginorgor siya ng bongga-bongga. Later on, pupunta tayo dyan, mga palangga. Ngayon, ito'y pwede rin mangyari, kasariwa lang. They started, yung mga estudyante ng Bangladesh, nag-start sila noong July 16, na sila ay nagprotesta sila sa kanilang gobyerno dahil ni-reinstate itong job quotas na tinatawag. So sa Bangladesh, mga kababayan, okay, sa Bangladesh, meron silang batas, okay, na job quotas na tinatawag. Na ibig sabihin, 30% of jobs in the government ay ibinibigay, okay, binibigay sa mga freedom fighters. Ano yung freedom fighters? Ito yung mga anak, okay, mga anak ng freedom fighters. Ito yung mga anak at mga kaapu-apuhan ng mga lumaban noon sa Pakistan, West Pakistan, and East Pakistan. Ang East Pakistan, based sa ating pagsasaliksik, mga kababayan, sila ay, ang pananalita nila, ang dialect nila doon, o dialect tawag, ang language nila is Bengali. Noong 1971, because of this na nangyayari katulad sa Pilipinas, yung problema sa ekonomiya, gutom, political differences, cultural differences, di ba? Parang tayo, Davao, not only Davao, Mindanao, Bisaya. Pag nagpunta tayo sa Luzon, binubuli tayo ng mga jutang ginines sa Imperial Manila o sa Luzon. Di ba? Binubuli tayo kasi matigas ang dila natin. Noong 1971, mga kababayan, sa Pakistan, East and West, nagkagulo sila. Okay? Dahil sa cultural differences, dahil sa mga pambubuli din ng West, which is the Pakistan now. So dahil nagkaroon sila ng conflict. So, the conflict started March 26 na nag-end, madugo ito yung conflict nila. Pero, it's so sad. Minsan, okay, sige, tsaka ko na sabi yun. So, March 26 to December 16, mga kababayan, ay nagkaroon ng kaguluhan sa East and West Pakistan. Nagtapos noong December 16 dahil sa tulong ng India. Kaya nagkaroon ng Bangladesh Liberation, 1971. So yung mga lumaban noon na mga Bengali o Bangladeshi, ang tawag sa kanila, meron, dahil nagkaroon sila ng liberation, nagkaroon sila ng batas na 30% of jobs in the government will go to the mga anak at mga kapu-apuhan ng mga freedom fighters na lumaban doon sa West Pakistan. Okay? So ngayon, mga palangga, bakit sila nag-alsa ngayon? At bakit nananalo ang bayan? Okay, later on. So ngayong buwan na ito, July of 2024, mga kababayan, okay, yung batas na yon actually, na 30% or job quotas ng tinatawag, ay tinapos noong 2018. Kumbaga, kumbaga wala na yon, na-abolish na yung batas na yun noong 2018. Kumbaga, equal na lahat ng Bangladesh citizen, pwede nang mag-apply sa government jobs, whether you are freedom fighter's child,
or apo. So wala na ganon. Kaso ni-reinstate ngayong July, ngayong taon na to. Ni-reinstate kaya ang mga kabataang estudyante, nagwala sila. Nag-alsa sila ng bonggang-bongga na sinasabi nila, wag nang ibalik ito. Kasi hindi ito ay unfair. Dapat opportunity to all. So ngayon, mga palaga, ano ang nangyari dito? Nagwelga sila simula noong July 16. Madugo. May mga nasaktan, libo ang nasaktan, may mga nagurgur, literal, I think, sa based doon sa news, 300 mahigit ang nagurgur. So ano nangyari? So during that time, noong July 16, 2 weeks, ano na, bakit na ngayon? July 16. During that time, nagsalita yung kanilang Prime Minister. Okay? Bakit natin to i-relate? Later on, malalaman nyo. Nagsalita ang Prime Minister na si Sheikh Hasina na ngayon lumipad na sa India dahil kinukuyog na siya ng mga kabataan, okay, ng mga taong bayan. So ngayon, ang sabi niya, ito daw ang mga nagpo-protestang mga kabataan na nagde-demand ng equal opportunity, totally abolish that 30% quota na yan, wag nang ibalik yung batas na yan kasi unfair yan. Dapat ang trabaho sa government ay equal. So ngayon, tinawag ng Prime Minister itong mga kabataan ng Razakars. Okay? Ano ibig sabihin nun? Mga traidor, mga taksil. Nung panahon nung kaguluhan sa East and West Pakistan, mga kababayan, doon nagkaroon ng sinasabi nilang Razakars na kung saan during ng kaguluhan, 'di ba? Bang bang bang, 'di ba? Yung mga nagtraidor o kaya kumampi sa Pakistan government. Kaya tinatawag silang traidor o Razakars na nakipag-collaborate dito sa mga mapang-aping gobyerno. Actually, nagalit ang mga kabataan kasi hindi daw sila ang tunay na Razakars. Ang tunay na Razakars ay ang itong Prime Minister o yung mga tiwali sa gobyerno. It's the same thing. Dito sa bangag na gobyerno, tinatawag tayong mga taksil. Imagine nyo, yung mga nagsasalita, katulad nila sila Smokes Harry, na pinagbibintangan ng mga taksil na nakipagsabuatan sa China at nagtatraidor sa bayan. Sino ang tunay na Razakars ng Pilipinas? Ang mga nasa Malacanang. Sila ang tunay na taksil. Dahil sila ang nakikipagsabuatan sa smuggling, pulboronic, at kung ano-ano pa. So yan ang nangyari dun sa Bangladesh. Kaya ngayon nagkaroon ng pagpapatansik. Well, nag-resign totally yung kanilang Prime Minister dahil nga nagwagi ang mga protesters. Although madugo, pero nagwagi sila. Nag-resign itong si Prime Minister kasi nagwagi yung boses ng taong bayan. May nagbuwis ng buhay, pero mas nanaig yung katotohanan. Diba? Kasi tinawag yung mga traidor yung mga estudyante ng mga Bangladeshi. Tama ba? Ngayon, mga kababayan, ang gusto lamang nitong mga kabataang ito ay equal opportunity. It's the same thing ng sigaw ninyo sa Pilipinas na equal opportunity na makabili ka mo ng pagkaon, ng bugas, tanan-tanan, ng inyong mga common, mga basic goods. Equal opportunity. Pero sino lang may opportunity? Ang mga Razakars sa mga traidor, mga taksil sa Malacanang. Sila lang ang nakakapagpa-party every other night o every night. Sila lang ang umiikot around the world. Sila lang ang lumalamon ng steak. Hindi na nga kayo nag-aas pa ng steak. Okay na yung adobo. Basta meron na tayong pagkain sa pagkainan. Sila ang tunay na taksil. Ito yung sigaw sa Bangladesh, mga kababayan. Kaya nagwagi ang mga kabataan. Equal job opportunities. The problem is, kaya talaga nagalit. Actually, may good and bad naman na good and bad effect yung batas na yon. Hindi ko na nabasa yung buong batas. We'll just go to the basic mga palangga. So ngayon, ang sinasabi natin dito, ito rin din yung panawagan natin na dinggin tayo ng nasa gobyernong bangag. Equal opportunities, pagkain. Job opportunities. Peace and order. Diba? It's the same thing ng kanilang panawagan. Kaya nga nagkaroon ng outbreak
nag-break ng bang noong 1971 dahil the same, hindi naman magbabago yung pangangailangan ng tao. Dahil ang sumisigaw, ang East Pakistan during that time, which is Bangladesh na nga ngayon, and West Pakistan, which is Pakistan na ngayon, na dapat, hindi ganito ang status ng politika back in 1971. Hindi ganito ang status ng ekonomiya, hindi ganito ang status ng mga Pilipino, ng mga tao na hindi nila na-afford yung mga bilihin. At wala silang opportunity at binubuli. Number one, binubuli ng West Pakistan yung mga Bengali. It's the same thing now na binubuli ng mga bangag. Hindi naman lahat ng nasa Luzon, ng mga bangag, yung mga nasa Bisaya, yung particularly nasa Davao now. Tingnan yung ginagawa nila, di ba? Yung tinatawag na regional differences. Binubuli tayo. Nabuli ako. Galing ako ng Bisaya, although pinanganak ko sa Manila. Pagdating ko ng Manila, binubuli ako Bisaya. Pinangsumbag ko sila tanan. Diba? I told you that. Ginumbag ko sila lahat, mga palangga. So gusto nyo ba, men and women in uniform, na maging Bangladesh tayo na may magbuwis pa ng buhay, na kapag nagalit na ang taong bayan, at kumuha na lang ng mga sanduko, ng kung ano-ano pang mga ispading, o kung ano-ano pang mga, you know what I mean, mga Ilonggo, kung ano-ano pang mga pamakdol nila sa doon sa mga bugo na nasa gobyerno. Gusto nyo pa bang magkaroon ng ganitong klaseng kaguluhan? Gusto nyo pa bang na may mamuo na freedom fighters? We are freedom fighters. We are maisogs. Diba? Gusto nyo pa ba, men and women, na may magbuwis ng buhay dahil pinanatili nyo itong mga bangag na ito? So during that time, bakit ko inirelate dito sa Mindanao? Look at now, the peace-loving people of Davao, of Mindanao, particularly in Davao right now. Anong ginagawa ng PNP? Diba? Nagpapadala ng mga taga-Maynila o mga police calawags para guluhin ang peaceful, loving Davaoenos. Namarkahan ang Davao na pinaka-safe na syudad. Now, anong ginagawa ni Bangag? According to Cathy Binag, posible na nagpapalabas ng mga preso mula sa Davao Penal Colony para sugurin ang mga Davaoenyo, mga KOJC, at checkpoint ang mga Yudipunggol para guluhin. Yun ang nangyari sa Bangladesh. Kaya sila nagkaroon ng uprising, mga kababayan, kasi hindi na nila kinaya yung pangbubuli ng West Pakistan dito sa East Pakistan. Kaya sila March, April, May, June, July, August, September, for 6 months, nagkaroon ng kaguluhan. Ang dami ring nagurgo doon. Pero nakamtan nila ang kanilang kalayaan at independensya ba? Ang kanilang independence. So, pwedeng mangyari sa Davao, di ba sinasabi ni Pangulong Duterte yan na, maghiwalay na lang kami mga taga-Davao. Posible yan. Sa ginagawa ng bangag na ito, dapat humiwalay na ang Mindanao and you people sa Mindanao na mga matatapang Muslim, Catholics, whoever you are. You have to start standing up for your bansa nyo dyan, ng inyong lugar. Dahil ini-infiltrate na kayo ng mga sanggano, ng mga bangag. Pwedeng maging model itong Bangladesh, back in 1971. Kasi isang bansa lang sila, kaso binubuli kayo. Sabi ko, you are peace-loving people. I've been in Davao. Tumira ako sa Davao a couple of months. Sabi ko naman sa inyo, di ba, dapat dyan ang future ko. Kaso hindi nangyari. Di ba? Ito, sinabi ko na sa inyo. Anong problema ng mga bangag na ito? Well, they are bangags. Gustong gipitin. Pag hindi nila gusto ang tabas ng bunganga mo, lalagyan ka ng tatanaman ka ng kaso, katulad kay Spokes Harry, di ba? Lalagyan ka ng lookout order, mga ganyan, panghaharas yan. Kasi they want to control Spokes Harry Roque mag-around the world participating mag-iso. Yan, mga kababayan. Kaya dapat kayo ay maging freedom fighters. You have not only, you have to fight laban sa inyong mga kinabukasan, katulad ng ginagawa ng East Pakistan o mga ng Bangladesh in 1971. But ako, dapat peaceful rally, prayer rally. Yan din ang panawagan ni Cathy Binag. Diba?
So, ito ay pwedeng mangyari sa Pilipinas. Kasi tayo mga Bisaya talaga, lagi mga Bisaya, Cebuano, alas pareho naman ang salita natin, mga Ilonggo, pagdating natin sa Maynila, binubuli tayo kasi lalo na yung mga Ilonggo, binubuli nyo kami, di ba? Kasi pag kami, mga malalambing to, si ano bala to, wala buto, mga gano'n. Anyway, seriously, nakakabwisit kasi mga kababayan pinapatawa ko lang kayo ng konti. So ngayon, binubuli nyo kami. Ako nabuli ako eh. Kaya ako galit, pero galit ako sa mga mambubuli na yan. Di ba? Yung mga bangag na yan. Isa sa Bisaya, pinagsumbag ko yung mga ngusok nila nung kabataan ko. I was in high school. Ilan ang pinatumbak kong kaklase ko. Anyway, mga kababayan, di ba? Ito ay tunay na mga taksil. Taksil sila. Kaya, I think it's time to, ang dami naman nagsispeak up dyan sa Mindanao. Kaya, ituloy nyo na yan. Okay? Ituloy nyo na yan. At, pag nagkaroon na kayo ng sarili nyong bansa, katulad ng Bangladesh, nagkaroon kayo ng independence, lahat ng pumasok sa Davao, sa bansang Davao o bansang Mindanao, dapat ay may visa. Amerikano, European, lahat dapat may visa. Para lalo kayong yumaman dyan sa lugar ninyo. Hindi yung tayo lang, mga Pilipino, pag pumunta sa Europa o sa Amerika, magbabayad pa kayo, magkano visa kayo? Schengen visa, US visa. 200? I don't know. Hindi ako updated. But anyway, yan ang gawin nyo. I encourage you, brave people of Mindanao, sama ng Bisaya. Kung gusto nyo sumama, ako sasama talaga ako. Diyan sa inyo, I will support you. Peaceful. Dapat maging gawin yung inspirasyon ito. Ganon talaga. Makipaglaban sa independente or independence o kalayaan. Diba? Mahirap talaga lumaban sa kalayaan, pero saan ba't pupunta ito ay makakamtan din natin ang sasama. Sinong gusto? Dami gusto sumama. Diba? Makakamtan din nyo. Bakit kamo? Bakit kailangan maghiwalay ang Mindanao dito sa mga bangag? Bakit? Bakit hindi? Yung panggigipit nyo, ngayon, tahimik na lugar, guguluhin nyo. Kakatukin nyo, 2:00 ng madaling araw, ang mga kaluluoy kong mga kababayan. Mga lolo, lola, kinakatok nyo yung kanilang mga kubo, ang kanilang mga payag. Kahit wala kayong search warrant. At ang mga polis, no badge at all, no nameplate. Hindi ba pang rebelding komunista yung mga ganyan? Sabi ni Gabs, the future depends on what we do in the present. Gandhi, sabi ni Gabs. Maharlika lang ang sakalam. Thank you palangga, Rodrigo Anod. Paano ang taga Mindanao na nagtatrabaho dito sa Maynila? Umuwi kayo. Diba? Mauli kayo. Ang dami, ang lapat ng lupa natin dyan. Then again, it's your choice. If you have better job in Maynila, then you stay. Yun lang. Bakit ba ang mga palangga natin nagliparan kayo? Bakit ba kayo? Kayo for sure. Kayo mga OFW. Ang lalawak ng lupa nyo eh. Diba? Maaari sa inyo may 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares na nakatiwangwang lang. Masarap mamuhay sa probinsya kung meron kayong opportunity. Then, kapag nagkaroon ng Mindanao country, dapat lahat may visa application. I mean, yung bawat napasok na foreigner. Pati taga Maynila. Yeah, seriously. I'm serious right now. Habang binabasa ko yung eksena sa Bangladesh, sabi ko, pwede mangyari ito sa Davao, ay sa Mindanao. Diba? Siyempre, magkikreate ka ng revenue. Then, yung mga matitino, at sana, matino ang mga uupo, ang mahalin nyo ang inyong bansang Mindanao. Ang lawak ng inyong kalupaan. Ang mga palangga, umuwi kayo. Then, the government, I hope, this is just my wishful thinking, no? Na kung ito yung mga nasa utak ko na kung 100% matino ang mga mamumuno sa bansang Mindanao, then we can have a happy Mindanao country. Pwede mangyari ito palangga. Sa Ginao, sinabi na ni Pangulong Duterte, marami nang nagsabi yan ng mga magagaling din ng mga politiko. Okay? Bakit kamo dapat mong iwalay? Pero dapat yung mga bangag,
palipatin na sa Maynila katulad ng mga Lagdameo. Kasi yung kanilang, di ba, yung kanilang lupa na yan ay galing yan sa government. Ninakaw din nila yan, niland grab yan, yan ay pagmamayari ng gobyerno. O di bawiin natin, sinabi yan, I think PRRD right, ano mo ko, tulungan mo ko palangga. Tindog mga Bisaya. Kaya gusto nilang guluhin ang Davao. Napakayaman ng Davao. Not only Davao, napakayaman ng Mindanao, mga palangga. Ganito sa Maynila, nagsiksik-siksik kayo dyan. Tingnan mo, binaha kayo. Dahil sa kasinungalingan ni Bangag na siya ay nagkaroon ng 5,500 flood control. Pero yun pala ay laway lang na 5,500 flood control. Ano sinisiksik nyo dyan sa Maynila? Kung merong matinong pamumuno sa Mindanao country, okay? Republic of Mindanao, then guys, mga palangging, you, OFW, yung mga tiwangwang yung lupa, bubongga yan, then you build beautiful homes. Diba? Parang European house. Ano ba yung gusto ko ng mga bahay sa, Switzerland ba yun? Netherlands. O basta, diba? So pag may pera na kayo, sobrang ini-imagine ko siguro ang ganda-ganda ng Mindanao. Kasi meron kami konting konting lupa na nakatiwangwang. Yeah. Meron kaming konting lupa dyan na nakatiwangwang. So ini-imagine ko kapag nagkaroon ng separate Republic of Mindanao, sabi ko, shit, ang ganda siguro. Tapos yung mga bahay regulated, hindi yung hayub-hayub, hindi yung bahay na tagpi-tagpi, di ba? Kasi mayaman na tayo eh. You're rich, Mindanaoans. O, di ba? Republic of Mindanao. Where are you from? From Republic of Mindanao. O, di ba? Social. O, ang ganda nun. Tapos yung mga properties, kumbaga yung mga bahay talagang sumusunod sa regulation ng government. Tapos sa Amerika, sa Europa, di ba, Canada, di ba, na hindi ka pwedeng magpatayo ng bahay na yung mga pako, pwede kang matsugi. Yung nakaganon yung pako pag natusok ka. O, di ba? Yung mga ganon. Ito si wishful thinking lang naman, mga kababayan. Napakagaling ng Pilipino. Totoong napakagaling. Napakagaling ng Mindanaoan eh. O, yan na lang. Huwag na Pilipino kasi bago, iba na bansa natin eh. Mindanao country na tayo, Republic of Mindanao na. So, hindi ka na Pilipino. Mindanaoan ka na, o, di ba? So, ini-imagine ko green, yung bahay mo, yung picket fence, white picket fence, tapos may mga bamboo, tapos, may mga pine, kahit na mga buko lang, di ba? Mga halaman na mga ganyan. Siguro, ang ganda, no? Ang sarap lang mangarap palangga. We need good leaders para mangyari yan sa Mindanao. Wala na tayong aasahan dito sa Manila. Kasi lumulubog na Maynila. Tignan nyo, lubog na. Nakita nyo, lagpas tao, lagpas bahay. You go back to Mindanao country, Republic of Mindanao. Go back there. Pag nangyari yan, dyan ako titira. Sabi ko nga, may kunting lupa kami dyan eh. Kunting hektarya lang naman yun. Pwede tayo maghabulan doon palangga. Okay? Yeah. Sarap mangarap. Pag ganun pa man, yung ginagawa nito kasing gobyernong ito, wala nang patutunguhan. So kaya nga, balik tayo dito, sa nangyayari sa Bangladesh, pwedeng maging model sila. But mahirap pa rin, mas mahirap sa atin yung bansang yan. But what I am trying to say, yung tapang na pinamalas nila. Diba? Prime Minister, 15 years in office. Kayang patanggal ng mga kabataan ng mamamayan nila. Tapos si Bangag, 2 years in office, lahat kabangagan, hindi kaya? I doubt it. Kaya nyo yan. Kung tatayo kayo, kung maninindigan kayo, mga kababayan. Pero kung di kayo maninindigan, ano mangyayari sa atin? Wala. Lahat kayo ginigipit. Yes, okay, Mindanao Republic. O yan na, Mindanao Republic yan ha. I-claim nyo yan. Okay. Bangag Republic daw sa Pilipinas. Yeah, yun. Bangag Republic sila Kuting. So may troll. Wag daw idama yung ano. Oh, sige nga, magbisaya ka nga kung taga Mindanao ka. Sige nga. Oh. It will be majestic Mindanao, sabi ni Den Scorpion. Parang sabi ni Jensen, exactly, parang Korea, may south and north. O, di ba? Ano, ready na ba kayo?
So ngayon, mga kababayan, napakaganda yan. Pero dapat mag-peaceful rally muna kayo. Diba? Kasi it should be peaceful rally kasi ayaw lang natin gayahin yung madugo. Kung meron man madugo, ang may gusto niyan, si Bangag. Si Lisa Tanas ang gustong gurgurin kayo. Yun nga eh. May nagurgur dyan sa KOJC, dalawa. Diba? Sila ang gustong madugo. Sila ang nanunutok ng baril. Tayo ba mayroong panutok? Wala. Kandila lang ang pwede ninyong armas pag kayo ay nagdadasal. Mga kababayan. Tapos gustong gurgurin lahat ng gobyernong ito. Kasi piko na. O, dyan. Si Lisa Tanas pumunta ng Cebu. Ano yon? Nag-ano siya doon. Na-post ko dyan sa Boljakan. Sa ating Facebook. Nag-speech doon. Nag-iyak-iyak. Thank you. Oh, nagpa-thank you siya. Nagpa-thank you ang hitad na mayroon daw unity, ganyan. Ayaw pa yung husband is here. Ganon ang bigaon. Sabi niya, anong speech niya? Na parang kahit daw may mga negative na mga lumalabas, ibig sabihin, apektado ka. Iiyak-iyak ka, artistang kokak. Hoy, Lisa, itigil mo yung kadyutahan mo, ha? Itigil mo yung kabangagan mo, may paiyak-iyak ka ba? Pati mga bata, nagpangiwi-ngiwi ka pa. Sumagot ka. Binigyan mo. Hindi ka sasagot. Sinungaling ka. Ikaw ay polboronic. Ang kapal ng mukha mong kidnapper ka. Hindi ka lang kidnapper, polboronic ka. Magpa-polboron test kayong magpamilya dahil ayon kay Cathy, buong pamilya nyo nagpo-polboron. Huwag kang umarte na iyak-iyakan na api kayo. Yung mga taga Cebu naman, huwag kayong sumama doon sa Mindanao Republic kung ayaw nyo. Bahala kayo sa buhay ninyo. Kayong mga hangal na mga politiko na nagpapaniwala sa iyak-iyak ni Coca, wala man lang ka-hygiene. Pumunta ka doon sa yung nagtitinda ng tinapay. Singa ka ng singa. Hindi ka man lang nag-mask. Singa ka ng singa. Ganyan ba ang mga very New York? Ang sabi ba naman ng singa niya pala, ganyan sa Boljakan, nagbabayran na. Ganon siya. Tapos hawakan mo yung, picture na tayo, yung hawak siya ng Coco Jam. Picture, okay, 1, 2, 3. Photo op. Tapos paglabas sa Facebook niya, yung Margoso, naging upo. Yung ampalayang kuro-kuro, naging upo, naging makinis, dumaan sa finishing department, parang inapakan ng pison, yung face lock mo. Napakasinungaling mong jutang Genemis ka. Hindi ka ba kunin ni Satanas? Crying cock, sabi ni Jamaica Marcos. Kamag-anak ko ba yung palaga? Gusto ni Butod ng model food o products. O kaya nga, so you know what? Ito palang, very New York. Hygiene yun palangga. Sabi ng mga bangag, ng mga tagasunod nila, Marliga, masyado ka naman naka-plastic naman. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng contamination. Tinuturo yan ng elementary ka. Hand washing, tinuturo pa lang yan. Kahit na sa Bisaya ako nag-aral, tinuturo ko paano maghugas ng kamay. O at least malang nag-alcohol. So, hinawakan niya. Sumigas siya 2 beses sa ilong niya. Lumabas ang sipon, kuro ang sipon niya, tapos sasabihin niya, hi, picture, ganyan-ganyan, ang kordoroy kong pesla, kunan nyo, apakan niya ng pison para kuminis. So, ngayon, yung tendera, dapat tinanggal nyo na yan, contaminated na yan. Or inisprayan nyo ng alcohol, kaya lalo makakontaminate. Hinawakan mo, Lisa Tanas. Hinawakan mo yung Coco Jam. Tapos, yung lugar, mas makipot lang. Diba? Yung virus mo kumakalat. Hinawakan mo, nag-picture ka pa. Wala ka bangag ka kasi hindi ka man lang naghugas ng kamay. O sa laki ng budget ng gobyerno, wala man lang sanitizer o alcohol dyan sa mga assistant mo ngagba din. Sige nga. Tapos meron kang lab for all na kasinungalingang project na kaya mo lang naman i-project, Operation Tule. Ikaw kaya ituliin ko. Parang katulad sa Somalia na ginugunting yung kanilang mga klit-klit. Gusto mo, ganyan. Yan lang naman ang kaya mo. Ngayon, ang sa atin lang mga kababayan, eto yung very New York na umaarte at sinasabi na ang anak niya very British. Mga
masyado kang social climber, kahit anong gawin nyo, very British, very New York, very pusali. Doon lang sa simpleng hygiene. Hindi mo kayang i-practice. Sisinga ka, hawak ka ng Coco Jam, yung bibili nun, hinawakan, nandoon na yung virus mo. Ikayo dyan sa tindera, di ba? Tindera ng Coco Jam, itapon nyo, dapat nilabukos nyo yung Coco Jam at niligo nyo kay Satanas. Madidiri ka. Ako, personally, kahit sa bahay, ako, ito, sasabi ko, pag may sipon ako, anak, huwag mo hawakan yung hinawakan ko. O kasi may sipon ako, baka mahawa ka. Right? O kami, pamilya, di ba? O, inom ka sa parehong tasa, parehong baso, di ba? Kahit pag-jowa kayo. Ano sabi mo sa jowa mo? Walang gawag mong inuman yan kasi mahahawa ka. Yan ay ginagawa ng mga taong nasa tamang katinuan. Kasi you are concerned sa mahal mo sa buhay at sa other people. But ito'y nagpapakita kay Satanas na wala siyang pakialam dun sa tindera at dun sa mga bibili. Yung sipon niya is talagang humaharaghak. Nagsikma-sikma ang hangag. Ayan, sa Buljakan. Ilan yan? Ilang ano yan? Ilang views na ngayon? Tignan natin. Nakita nyo na ba? Makita natin. Makita. Okay? Ayan o. Ito. Nagsikma-sikma ang gaga. Ayan, nagsikma-sikma. O ha? O, ba't naputol? O, tiyan mo. O, yan. Sipon. O, sipon. Ayan, isang wakwak. O, ayan, inabot. Picture-picture. O, sabi niya, picture. O, picture daw.